Gentleman TV. Marshal Ortega. Kabanata 36 na ano ang ipinagmamalaki niya. Bago pa makapagsalita si Alice, mabilis na lumapit si Vera. Ms. West, it's such a honor to meet you. We really admire you and just wanted to say a quick hello. Sorry to interrupt. Kasama niyan. Agad niyang hinayla si Alice. Vera, anong ginagawa mo? Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong makausap si Ms. West. Bakit mo ako hinayla ng ganyan? Halos isang dosenang talampakan na sila nang si Alice ay galit na umiling mula kay Vera, at tumingin pabalik kay Daphne, na napapalibutan na ng maraming tao. Nasisiraan ka na ba ng bait? Alice, hindi mo ba napansin kung gaano kagalang si Ms. West kay Marshal? Seryosong tanong ni Vera. Pinaikit ni Alice ang kanyang mga mata, pinagmamasdan si Daphne at Marshal mula sa malayo. Ang palihim na lalaking iyon dapat may ginawa siyang panloloko kay Ms. West. Alice, hindi ba pwedeng maging realistic ka ng konti? Napabuntong hininga si Vera. Kahit nalokohin si Daphne ni Marshal, sa tingin mo ba mababago ang isip niya kapag sinabihan siya ngayon? Marahil ay iniisip niya na binabastos mo siya, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng problema. Alam ng lahat sa Harmonfield kung ano ang mangyayari kung tatawid ka sa reyna ng Violet Crest. Sa wakas ay tumahimik si Alice, nakaramdam ng panginginig ng panghihinayang sa kanyang mapusok na pag-uugali. Vera, lagi mo akong tinitignan. I got distracted, all because of that obnoxious Marshal. Lumipat sa karamihan, nagulat si Alice nang makitang tinanggap ni Daphne ang isang tuwalya mula kay Rita, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Marshal ng may paggalang. Maya-maya lang ay dumating na si Shirley, pinagmamasdan si Daphne at ang grupo ng mga eleganteng maid at guards na lahat ay nagkukumpulan. Sa paligid ni Marshal, isang kurap ng hindi mabasa ang dumaan sa kanyang mga mata. Matapos panasan ang kanyang mga kamay, ibinalik ni Marshal kay Rita ang tuwalya, habang si Daphne naman ay humakbang pasulong para tanggalin ang alikabok sa kanyang jacket at ayusin ang kanyang bahagyang nakatagilid na kurbata. Nang makita niya ang lahat ng ito, biglang itinulak ni Shirley si Rita at ang mga kasambahay, na ikinabot ang braso nito sa braso nito at hinayla siya patungo sa elevator. Bakit mo ako hinihila? Bitawan mo ako, bulong ni Marshal, na disoriented sa biglaang paggalaw ni Shirley. Hindi siya kailanman humingi ng pahintulot, ginawa lang niya ang lahat ng gusto niya nang walang pag-iisip. Sumunod naman sa kanila si Amber, sumabay sa paglalakad. Pinapanood si Shirley na halos hilahin si Marshal sa elevator na parang wala siyang magawa, hindi napigilan ni Amber ang tumawa. Sandaling natigilan si Daphne at ang iba pa ngunit mabilis na nagtipon at sumunod, sinundan sila ng mga kasambahay at mga gwardya. Sa labas ng banquet hall sa ika-29 na palapag ng Violet's Common Center isang string fair ang nagbukas. Si Marshal ay napapalibutan ng isang encouragement ng magagandang babae, bawat isa ay may defiant expression, what's going on? Si Ms. Dunn ba ay nakikipagkumpetensya kay Daphne para sa robo? Ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa ganitong uri ng anten? Mula sa malayo, napatingin si Alice sa isang pagkalito. Ano ang nangyayari? Imagine ba niya? Paanong ang isang unemployed drifter na walang backgrounder na trabaho ay magkakaroon ng ganyan? Lahat maging Anong uri ng alindog ang ginamit niya upang magkaroon ng dalawang katangian? Napaka-cut off ugali ng mga ka-level ng Diyosa ni M. Pofield. Nagulat din si Vera. Marahil iyon ay ang kanyang pagtitiwala. Kailangang may kakaiba kay Marshal. Ano bang pinagmamalaki niya? Bamulong si Alice sa nagngangalit na mga ngipin. Kahit nalokohin niya sila ngayon pandaraya lang. Balang araw makikita siya ng lahat. Napabuntong hininga si Vera. Halika, itigil mo na ang paggawa ng mga bagay-bagay sa iyong ulo. Umiling si Alice at tumingin sa elevator. Hindi nag-i-imagine si Try. Si Marshal ang uri ng tao na pumupukaw ng drama saan man siya magpunta. Pag-isipan ito. Alice. Kung kaya niyang talunin ang isang kasing tibay ni Sean, kailangan ba talaga niyang lokohin ang sinuman? Humalaklak si Vera. Kahit hindi siya mayaman ngayon, sa husay niya, kaya niya pa rin panghawakan ang sarili niya with the upper class.
Binigyan ni Alice si Vera ng masamang tingin. Bakit lagi mo siyang pinagtatanggol? Fine, I'll drop it, sagot ni Vera. But stop overthinking things. Manloloko man si Marshall o genuinely talented, hindi na dapat mahalaga sa inyo. Naghiwalay na kayong dalawa, so why hold a grudge? She then added. At huwag mong kalimutan, ikaw ang unang nagpatigil ng engagement. Ngumuso si Alice. I'm not holding any grudge. Kahit na may mga talent siya, ano? Ang brute lang niya. I could never be interested in someone so physically driven and simple-minded. But it's unfair na nagawa niyang lokohin si MS West at MS Don ng ganyan. Hindi deserve ng isang katulad niya ang paghanga nila. Umiling si Vera. Alice, kahit hindi naging maayos sa inyo, tandaan mo na minsang tumulong ang lolo niya sa pamilya mo. Hindi naman masakit na batiin mo siya. Hindi tamang humawak ng sobra. Galit. Enough. Let's just stop talking about him. I don't know what's got into you, ungol ni Alice. Maya-maya lang ay naglakad na si Zachary mula sa leisure area. Alice, Vera, kanina pa kita hinahanap. Ilang magandang balita. My dad did that Mr. Liam approved a big project investment for US in the East Vale Ecological Zone billions worth. Gulat na napatingin sa kanya sina Alice at Vera. Mr. Gill, hindi mo ba nakita ang kontrata sa Hamiltons? It's practically an acquisition in disguise. Hindi ba nag-aalala ang papa mo tungkol dyan? Naging misteryoso ang ngiti ni Zachary. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang deal para sa Gills ay iba. Ang sa amin ay sumasaklaw lamang sa mga serbisyong outsourced, na walang share control clause. Ang tanging kondisyon ay mag-invest at magpatakbo tayo ayon sa mga alituntunin ng proyekto ng Hamilton Group. Kapag dumating ang tamang panahon, titingnan ko kung maibabahagi rin ng tatay ko ang ilang pagkakataon sa iyong mga pamilya. Nagningning ang mga mata ni Alice. Salamat ng maaga sa iyong ama. Bumaling kay Vera, sinabi ni Alice, siguro dapat makisali din ang mga Silva sa proyekto ng East Vale. Sa tingin mo ba sulit ito? Mabilis na umiling si Vera. I don't involve myself in family business decisions. Tsaka hindi ako mapakali sa buong kilos ni Mr. Liam. Mas mabuti sigurong umiwas na lang dyan. Samantala, pinapasok ni Shirley si Marshall sa main hall ng Violet Crest Club. MS Don, pwede bang tigilan mo na ang paghawak sa braso ko ng ganyan? Para akong kinikidnap. Napabalikwas si Shirley nang mapansin niyang nasa elevator pa rin si Daphne at ang iba pa na hindi pa bumababa. Nakahinga siya ng maluwag, bumulong siya, pakiramdam ko ay may kung ano si Daphne sa kanyang manggas. Nag-aalala ako na sinusubukan kanyang gayumahin. Nagkibit balikat si Marshall na mukhang inosente. Do I really like someone that can be easily charmed? What could she possibly want from me? Kumunot ang noo niya. Kakaiba ang ugali niya ngayon. Una, niyaya ka niya para uminom ng tsaa, tapos inabot niya at inayos pa ang kurbata mo. Halatang may tinatago siyang motibo. 3 tuwalya. Ako ang nagdala sa iyo dito, so natural, I have to look out for you, bulong ni Shirley. Biglang bumaba ang boses niya sa malambing na tono nang kumalat ang pamumula sa mukha niya. Kabanata 37 Wilder Lennon, Master ng Holistic Medicine. Kabanata 37 Wilder Lennon, Master ng Holistic Medicine. MS Don, tumatawag ang lolo mo. Sabi ni Amber sabay abot ng phone kay Shirley. Napatingin si Shirley kay Marshall. Wait here. Ako nakukuha ng tawag ni lolo. Go ahead, sagot ni Marshall, na nagkibit balikat habang naglalakad patungo sa lobby ng club. Binalak niyang umalis sa dance ngayong gabi at manatili sa Old Fred's Villa sa Harmonfield. Kapag natapos na ni Shirley ang kanyang tawag kay Drake, sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga plano. Marshall, sandali lang, nawala sa kanyang pag-iisip, napatigil si Marshall nang maabyutan siya ni Shirley. Pinapunta ako ni Lolo sa airport para sunduin ang isang importanteng bisita. Gusto mo bang sumama? Cop. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Salamat, ngunit hindi. I'm planning to leave the Dons and head back on my own bago pa siya makatapos.
dumating si Daphne kasama ang isang grupo ng mga maid at bodyguard. Hinayla siya ni Shirley papasok sa naghihintay na sasakyan, saka nagturo. Andrew, ihatid mo kami sa airport. Ms. Don, palabesin mo ako. Hindi ako pupunta, protesta ni Marshall, sinusubukang lumabas. Ngunit si Amber, sa utos ni Shirley, ay pumasok sa kabilang pinto, na hamarang sa kanyang daraanan. Walang magawang tumingin si Marshall sa dalawang babae sa magkabilang gilid at napabuntong hininga. Tungkol saan ang lahat ng ito? No time to explain, mabilis na sagot ni Shirley. Sinabi sa akin ng lolo na si Wilder Lennon, ang presidente ng Draconia Holistic Medicine and Health Association, ay kara-rating lang sa Harmonfield. Nandito siya para gamutin si Martin Wright, ang ama ng alkalde. Malubha ang kalagayan ng matandang Mr. Wright. Hindi na natin maaantala. Kailangan mo lang sumama hanggang sa sunduin natin si Mr. Lennon. Nagkibit balikat si Marshall, pumayag. Sige, papasok na yata ako. Napatingin si Amber kay Shirley at ngumisi. Habang sila ay patuloy na pababa sa Airport Expressway, si Marshall Jean ay bumalik, na akmang ipahinga ang kanyang mga mata, nang mapansin niyang may tumatama sa rearview mirror. Isang linya ng mga luxury cars Maybachs, Bugattis, at iba pa ang sumunod sa kanilang Rolls-Royce. Upang parangalan ang pagdating ni Wilder, nagpadala ang mga dons ng convoy ng 12 luxury cars sa airport, kabilang ang 4 na magkakaparehong top-of-the-line na Rolls-Royces. Habang ang convoy ay gamulong ng Mar-Ingale sa highway, ang ibang mga kotse ay huminto sa tabi, na nanunood ng may paghanga. Casual na marka ni Marshall. Lahat ng ito para kunin lang Napabuntong hininga si Shirley. Bagamat maaari tayong magkaroon ng impluwensya dito sa Harmonfield, ang ating abot ay limitado sa buong bansa. Si Mr. Lennon ay isang nangungunang tao sa holistic na gamot, isang taong hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong mag-imbita ng mag-isa. Nagtaas ng kilay si Marshall. Kung iyon ang kaso, bakit kailangan mong gawin ang lahat ng pagsisikap na ito? Sa pagkakataong ito, dumating si Mr. Lennon dahil lang kay old Mr. Wright, paliwanag ni Shirley. Isa siya sa mga huling nabubuhay na general mula sa mga naunang araw ni Draconia. Ang kanyang kalusugan ay humihina, at pagkatapos maubos ang lahat ng iba pang mga medikal na paggamot, sila ay bumaling kay Mr. Lennon bilang kanilang huling pag-asa. Itinuring ito ng aking lolo bilang isang pambihirang pagkakataon. Nangako pa nga siya ng 1 bilyon para sa mga proyekto ng munisipyo para magpakita ng mabuting kalooban, umaasa na pagkatapos na matulungan ang matandang Mr. Wright, maaaring tingnan din ni Mr. Lennon ang kalagayan ng aking ama. Kaya't sinasaklaw namin lahat ng gastos sa paglalakbay ni Mr. Lennon. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Marshall ang saklaw ng mga naturang halaga, ang bilyon ay tumama sa kanya bilang sukdulan. Napansin ang kanyang ekspresyon, idinagdag ni Shirley, isang karangalan para sa mga dons na makasama si Mr. Lennon, kahit na ito ay dumating sa mataas na presyo. Kung wala si old Mr. Wright, walang sinuman sa Harmonfield ang makakapagdala kay Mr. Lennon. Tiningnan ni Marshall ang rearview mirror at nagkomento, 2 military off-road vehicles are trailing us, they also with the dons. Shirley. Tumango naman si Y. Oo, iyan ang anak ni Mr. Wright, Freya, sama-sama siya sa amin papunta sa airport para salubungin si Mr. Lennon. Si Freya ay isang deputy captain sa Draconia Werewolf Special Forces na may ranggo ng koronel, na kilala sa kanyang lakas. Siya ay kumuha ng ilang bakasyon upang pumunta dito para sa kanyang lolo. Umiling si Marshall. Dapat nakatutok ang mga doktor sa pagpapagaling, hindi lahat ng karangyan. Parang sayang lang. Isa pang fame seeker, kumbaga. Napabuntong hininga si Shirley. Hindi ganoon ka-simple. Ang mga kakayahan ni Mr. Lennon ay lubos na hinahangad, at ang kanyang reputasyon ay ginagawa siyang pambihira. Pumila ang mga tao para sa kanyang tulong, at walang paraan na maaari niyang tretuhin ang lahat ng humihiling sa kanya. Itatakda. Si Mr. Lennon ay may hindi mabilang na mga nangungunang disipulo na nagsasanay sa buong bansa. Siya ay madalang na magpagamot ng mga pasyente, at kahit na gawin niya,
ito ay para lamang sa mga nakakatugon sa kanyang mahigpit na pamantayan. Sa 72, bihira siyang makakita ng mga pasyente ng direkta. Humalaklak si Marshall. Hindi ba tinatrato ng mga doktor ang mga pasyente sa buong buhay nila? At sa holistic na gamot, lumalaki lang ang karanasan sa edad. Sa edad na 72, halos hindi na siya nangungulit sa kanyang larangan. Ngunit nagdedesisyon siya kung sino ang gagamutin batay sa katayuan. Iyon lang para sa palabas. Nakangiting binitawan ito ni Shirley. Nang sabihin sa kanya ng kanyang lolo ang mga iyon, ganoon din ang naisip niya. Pagkatapos sumali sa Dunn Group, unti-unti niyang nakita kung paano hinuhubog ng mga relasyon ang lahat. Sa puso ng lahat ng ito, napagtanto niya, ay pansariling interes. Ang tunay na tulong ay hindi umiral sa mundong ito. Kung wala ang pangalan ni Martin bilang matandang general, kahit na si Henry ang mayor, hindi siya makakapag-imbita ng lesson. Kung hindi dahil sa malapit na ugnayan ni Martin sa Wright, malamang na hindi sila aabot sa ganoong haba kaya anyayahan ang isang sikat na doktor na pahabain ang kanyang buhay habang siya ay nasa bingit ng kamatayan. Hanggat nananatiling buhay si Martin, maaaring umunlad ang pamana ni Wright. Gayunpaman, kapag siya ay nawala, ang makapangyarihang mga pamilya at mga karibal ay magsisimulang maglapat ng panggigipit, na nagiging sanhi ng paghina ng impluwensya ng Wright. May dalawang anak si Martin. Ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Henry, na kasalukuyang naglilingkod bilang alkalde ng Harmonfield, ay nagkaroon lamang ng isang anak na babae, si Freya. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Carson ang pinakamayamang tao sa Brookhaven. Alam ng bagong henerasyon ng pamilya na hindi nila kakayanin na mawala ang kanilang pundasyon hanggang sa sila ay matatag na nakaugat. Handa silang gamitin ang bawat koneksyon at resource na magagamit para matiyak na makakasama nila si Martin ng ilang taon pa. Kasama ang medical team ni Wilder. Nagdala rin si Carson ng isang kilalang eksperto sa medikal na Australian na may daan-daang mga publikasyong pananaliksik upang matiyak na ang bawat detalye ng pangangalaga ni Martin ay napupunta ayon sa pinlano. Hindi nababahala sa mga komplikado, natulog si Marshall sa kanyang upuan habang ang convoy na sasalubong kay Wilder ay dumating sa Harmonfield Airport makalipas ang kalahating oras. Ang mga vehicles ay nakaparada ng maayos sa harap ng terminal, kung saan naghihintay ang halos kalahati ng mga kawani ng seguridad sa paliparan, na naabisuhan ng mas maaga upang linisin ang lugar. Lumabas ng sasakyan sina Shirley, Freya, at iba pa, patungo sa waiting area. Si Freya, matalas sa kanyang kasuotang pang-militar, ay tumabi kay Shirley at ang marangyang eksena ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga pasahero. Makalipas ang 10 minuto, lumabas si Wilder at ang kanyang team mula sa airport. Agad naman siyang sinalubong ni Freya, na sinundan ng malapitan ni Shirley. "Hello, Mr. Lennon, I'm Freya. Thank you for making the trip to Harmonfield," she laid. Tumango si Wilder at nakipagkamay. "Freya, ilang taon na? Lumaki ka na. Sa huling pagkakataon na nakita kita, 3 taong gulang ka pa lamang ay nakapatong sa mga bisig ng iyong lolo. Kamusta siya? Ngayon?" Napabuntong hininga si Freya. Si lolo ay 6 na buwan nang nakarite, at 2 araw na siyang walang malay. Dinala ni Uncle Carson si Michael Malan, isang dalubhasa sa cardiovascular at cerebrovascular, mula sa ibang bansa para sa isang masusing pagsusuri. Naniniwala si Michael na maaaring may ilang araw na lang ang aking lolo kung hindi favorable ang kanyang mga natuklasan. Napangisi si Wilder. Ang mga modernong doktor na ito ay palaging umaasa sa mga makina upang pag-aralan ang data. Nang hindi nauunawaan ang mga renta ng sakit, sila ay tumalon sa mga conclusion. Irresponsible yan. Ang modernong gamot ay walang halaga kumpara sa tunay na holistic na gamot. Alamin ang sanhi ng sakit ng iyong lolo. Maaari siyang mabuhay ng 1 o 2 taon. Lumiwanag ang mukha ni Freya sa pag-asa, at mas may paggalang na sinabi niya, "Mr. Lennon, ikaw ang pinuno ng medisina. Naniniwala ang aking ama na kasama ka rito, ang kalusugan ng aking lolo ay maaaring mapabuti, magpahinga ka, Colonel Wright."
Mapapagaling ng aking amo ang anumang karamdaman, sabi ng isang dalaga sa tabi ni Wilder na naiinip. Mabilis na tumango si Freya at nagtanong, Mr. Lennon, sino ito? Ang saradong disipulo ni Team Mr. Lennon, si Olive Singh. Pagod na ang aking Panginoon. Pakiayos na siya ay makapagpahinga sa ang sasakyan. Tiyak, sa ganitong paraan, Mr. Lennon, tugon ni Freya, na orihinal na nilayo na sumakay si Wilder sa kanyang off-road na Land Rover. Gayunpaman, iminuwestro ni Olive ang Rolls-Royce na kinuha ni Shirley. Ang aking Panginoon ay sanay sa mga kotse na ito. Ang mga off-roader ay hindi nababagay sa kanya. Nagpalitan ng tingin si Freya kay Shirley, tumango, syempre, Mr. Lennon, sa ganitong paraan. Inakay ni Shirley sina Wilder at Olive patungo sa isa pang magkaparehong Rolls-Royce. Nang makita si Marshall na natutulog sa kotse sa unahan, nairita si Olive. How dare he rest habang nandito para sunduin si Master? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Hinawakan niya ang braso ni Wilder at sinabing, Master, dapat nasa kotse ka na. Mas komportable. Ms. Singh, Mr. Lennon, maaari kang sumakay sa kotseng ito. Hindi pinansin ni Olive ang magalang na pagtutol ni Shirley at lumapit sa Rolls-Royce na tinutuluyan ni Marshall, binuksan ang pinto. Ikaw. Out now. My master needs this seat. Dahan-daang iminulat ni Marshall ang kanyang mga mata nang makita ang isang mabangis na babae na nakatitig sa kanya. Kabanata 38 Mas maghanda ka para sa libing. Nairita na si Marshall nang magising siya. Sa pagsigaw ni Olive, mas lalo siyang nenes. Sino ka sa tingin mo? Tumigil ka sa pagyayakapan at mawala ka. Si Shirley, na sumusunod sa likuran, ay nabigla nang marinig ang sinabi ni Marshall. Ito ay maaaring isang kalamidad. Sa matatalas na salita ni Marshall, tiyak na tatanggi si Wilder na gamutin ang sakit ng kanyang ama. Nanlamig agad si Wilder. Alam niyang may pabor ang mga Don na hihilingin, lalo na kung paano nila ginawa ang kanilang paraan para tanggapin siya. Ang mga Wright ay nagpahiwatig na sa mga intensyon ng Dons kanina, at binalak niyang pumunta sa Harmonfield upang tugunan din ang mga pangangailangan sa kalusugan ng mga Dons. Ngunit ngayon, habang pinapanood ang eksena, halatang hindi siya nasisiyahan. Ngumisi siya. Kukunin ko ang sasakyan ni Freya. Dahil doon, tinahak niya ang daan patungo sa kanyang Land Rover. Nagpanik si Shirley at sinubukang tawagan siya, Mr. Lennon, please wait. Walang pangalawang sulyap, nagpatuloy si Wilder sa paglalakad, habang si Olive naman ay sinundan ng malamig na ekspresyon. Frustrated, tinadyakan ni Shirley ang kanyang paa, handang subukang magpaliwanag muli kay Wilder. Marahan siyang pinigilan ni Freya, na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Kakausapin natin si Mr. Lennon kapag nakabalik na tayo. Kung sakaling magkamalay ang lolo ko, personal kong hihilingin sa kanya na tumulong sa pagpapagamot sa tatay mo. Hindi tinanggihan ni Mr. Lennon ang lolo ko. Napabuntong hininga si Shirley at nag-aatubili na pumayag, hinayaan ang karamihan sa kanyang convoy na bumalik habang sinusundan ng kotse ni Freya na may isang sasakyan lamang. Mabilis na tinignan ni Freya si Marshall na nasa sasakyan pa rin at bumulong, boyfriend mo ba siya, Shirley? Namula si Shirley, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag. Ayaw ni Marshall na may makaalam kung paano niya ito nailigtas sa mga magnanakaw noong araw na iyon. Hindi, siya. Isang nakakaalam ng ngiti si Freya at tumango. Sige, mauna na ako. Nang mapanood ang pag-alis ng grupo ni na Freya at Wilder, huminga ng malalim si Shirley at bumalik sa sasakyan. Nag-alinlangan si Amber, pagkatapos ay sinabi, Mr. Ortega, malamang nagalit mo si Mr. Lennon. Baka tumanggi siyang tretuhin ang ama ni Ms. Don dahil sa galit. Kumunot ang noo ni Shirley. Amber, huwag kang mag-assumption. Ang disipulo ni Mr. Lennon ang naging unreasonable. Parehong Rolls-Royces ang dalawang sasakyan, pero pinilit niya ito para lang bigyan kami ng problema. Paanong kasalanan ni Marshall iyon? Kung hindi dahil sa pagpapagamot ng tatay ko, hindi ko na sila guguluhin. Sige, Andrew, sundan natin ang sasakyan ni Freya papuntang Wright Mansion.
Kung hindi mangyayari ang mga bagay-bagay gaya ng plano, baka hindi talaga sinadya para makilala ng tatay ko si Mr. Lennon. Hahanap tayo ng ibang paraan. Napansin ni Marshall ang kalungkutan ni Shirley at nagtanong, "Is it serious? He's supposed to be a leader in holistic medicine. Tiyak na hindi siya magdadala ng sama ng loob sa isang bagay na ganito kaliit, parang napakaliit niya kung gagawin niya iyon." Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Shirley. "Hindi ko alam. Nasa kamay nila ang pagpili. Kung gusto nila siyang trituhin, gagawin nila. Kung hindi, kakaunti lang ang magagawa natin. Pero huwag tayong masyadong mag-alala. Sinabi lang sa akin ni Freya na kapag nagising ang kanyang lolo, tiyak na tutulungan ni Mr. Lennon ang aking ama dahil sa kanyang impluensya." Tumango si Marshall. Mabuti naman. Tahimik silang naglakbay hanggang sa makarating sila sa compound ng city government, kasunod ang sasakyan ni Freya. Nakatira si Henry sa isang maaliwalas na maliit na patio sa likod ng compound, na espesyal na itinayo ng gobyerno para kay Martin. Ito ay mas malaki kaysa sa iba, na may 2 armadong gwardya na nakatalaga sa pasukan. Ginabayan ni Freya, maayos silang pumasok. Sa loob, maraming tao ang naghihintay sa tirahan ni Henry, bawat isa ay mukhang malungkot. Habang inaakay ni Freya si Wilder at ang iba pa papunta sa courtyard, lumabas si Henry para batiin sila. "Mr. Lennon, I appreciate your effort to travel to Harmonfield for my father. Please take a rest and enjoy some pastries before assessing his condition." Kumaway si Wilder. "Hindi na kailangan. Titingnan ko muna ang kalagayan ng tatay mo. Hold on, Mr. Wright. Hindi pa lubusang handa ang resulta ng test para sa pasyente ko. Hindi mo siya maaaring hayaang suriin ng sinuman." Sa sandaling iyon, napansin ni Wilder ang isang grupo ng mga dayuhang doktor na nakaupo sa isang mesa sa silangang bahagi ng sala, kung saan ang isa, isang lalaking nasa edad 30, ay mukhang galit na galit. Bahagyang kumunat ang noo ni Wilder. Mabilis na pumasok si Henry upang magpaliwanag, "Humihingi ako ng paumanhin, Mr. Lennon. Sa sobrang pagkabalisa ko ay nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Ito si Mr. Michael Mallon, isang supervisor ng doktor sa Black Medical Laboratory sa Otrinia. Si Mr. Mallon ay isa sa mga nangungunang eksperto sa cardiovascular at cerebrovascular na mga sakit sa buong mundo. Espesyal siyang inimbitahan ng aking kapatid na taga-Otrinia, at ang kanyang koponan ay kasalukuyang nagsasagawa ng masusing pagsusuri sa kalusugan ng aking ama at sinusuri ang data. Mangyaring patawarin ang aming pangangasiwa." Ngumisi si Wilder. "Sige." Nanunuya si Olive, at tinitigan ng masama si Michael. Ano ang alam nila? Ang mga tinatawag na modernong medikal na eksperto ay isang grupo lamang ng mga robot na nakatutok sa data lamang. Agad na nasaktan si Michael at ang kanyang mga kasamahan sa mga komento ni Olive. "Miss, that's quite disrespectful. I was willing to show some respect for your holistic medicine, but you've made it personal." Ang mga holistic na doktor ay kadalasang naliligaw at umaasa sa mga kahinahinalang gawi, na nanganganib sa buhay ng mga pasyente. Gumagamit ang mga modernong doktor ng mga tumpak na instrumento, mahigpit na sumusunod sa mga pamamaraang siyentipiko, at ibinabatay ang aming mga panghuling pagsusuri sa masusing pagsusuri sa estatistika. Pagkatapos ay gumawa kami ng mga plano sa paggamot batay sa mga diagnosis na iyon. Gustong bumawi ni Olive ngunit naputol ito ni Henry. "Mr. Mallon, Mr. Lennon, hindi ako sanay sa iyong mga akademikong debate, ngunit mangyaring, subukan nating maging sibil. Kayong lahat ay pinarangalan ng mga panauhin ng Wright, at ang prioridad ay ang pagalingin ng aking ama." Bagamat nakaramdam ng matinding galit si Wilder, bilang isang kilalang tao sa holistic na gamot ni Draconia, pinili niyang pigilin ang kanyang mga salita. Tumango siya na may seryosong ekspresyon. "Sige, gusto kong makita kung paano ginagamit ng mga eksperto sa Otrinia ng data analysis para masuri at magamot ang sakit ng dati kong kaibigan." Napangiti ng mapang-asar si Michael. "Sa loob ng 10 minuto, makikita mo ang resulta ng aming pagsusuri. Pagkatapos ay mauunawaan mo kung ano ang tunay na agham." Natahimik ang kapaligiran sa mansyon ni Henry.
Tahimik na nakaupo sina Shirley at Marshall sa isang sulok, pinagmamasdan ng tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Umiling si Marshall, bahagyang ngumiti. Bulong ni Shirley, anong nakakatawa? I find it amusing that no one of them will be able to help Mr. Wright's father. They're just a bunch of experts full of hot air. Mahina ang boses niya, ngunit sa tahimik na sala, pinutol nito ang tensyon. Parehong pinandilatan ng team ni Mikel at ni Wilder si Marshall. Napabulala si Henry, sino ka? How dare you talk nonsense here? Nagmamadaling tumayo si Frey para magpaliwanag, Dad, he's a guest from the Dons. Humingi ng tawad si Shirley, sorry, Mr. Wright. Bago pa siya matapos, sumingit si Marshall, nagsasabi lang ako ng totoo. Wala sa kanila ang makakapagligtas sa tatay mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Shirley habang nakatingin kay Henry, natatakot sa sumasabog na reaksyon nito. Sa pagkakataong iyon, nanunuya si Carson na kanina pa tahimik. Punk, hindi mo ba pinahahalagahan ang iyong buhay? Irrelevant man ako o hindi, pero alam kong kung tretuhin nila ang tatay mo, ito na ang katapusan niya. Binatukan naman ni Marshall. Galit na galit si Henry, tinuro si Marshall at sumigaw, umalis ka nga dito. Tumayo si Marshall ng mapanghamon. Sa tingin mo ba gusto kong manatili dito? Si Shirley ay nakaramdam ng matinding panghihinayang, hindi inaasahan na sasabihin ni Marshall ang isang bagay na labis na kasuklam-suklam. Hindi lang niya sinaktan sina Wilder at Mikel kundi labis din niyang ininsulto ang mga Wright, na hindi nag-iwan ng pagkakataon para sa pagkakasundo. Tumigil ka nga dyan. Hindi ka pwedeng mag-walk out pagkatapos mong sabihin ang mga ganyang bagay. Hindi ganoon kadali. Napahampa si Carson sa mesa at umungol. Sa sandaling iyon, si Mikel, na hawak ang kamakailang nasuri na data, ay nagsabi ng may mabigat na puso, Mr. Wright, pasensya na, ngunit ayon sa aming pagsusuri, walang lunas para sa iyong ama. Dapat mong simulan ang paggawa ng mga kaayusan sa libing. Kabanata 39 na mamamatay siya pagkatapos ng 3 karayom. Sumabog ang galit ni Henry. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa kanyang tungkulin bilang alkalde at sumigaw, 2 oras akong naghihintay sa iyong pagsusuri, at ngayon ay sinasabi mo sa akin na wala ng pag-asa at dapat kong paghandaan ang pinakamasama. Gumastos ba ako ng 50 milyon para marinig lang ito? Si Carson, kumukulo sa galit, ay biglang tumingin kay Marshall na may komplikadong ekspresyon. Walang sinabing mali si Marshall. Bilang pinakamayamang tao sa Brookhaven at anak ni Martin, si Carson ay may husay sa paghusga sa mga tao. Kung si Marshall ay hindi nagsasalita ng kalokohan, ibig sabihin ay nakita na niya ang katotohanan tungkol sa sakit ni Martin. Posible kaya na mayroon siyang ilang kaalaman sa medisina. Itinaas ni Mikel ang kanyang mga kamay sa isang walang magawang kilos. Mr. Wright, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Ngunit ang buhay at kamatayan ay natural na proseso. Ang iyong ama ay matanda na, may kasaysayan ng malubhang sugat ng baril, at ang kanyang mga organo ay nasa mahinang kondisyon. Isa pa, mayroon pa ring ilang mga pira-piraso ng bala na nakalagak sa kanyang katawan mula noong nakalipas na mga taon. Hindi makakatulong ang agresibong pagtrato at madaragdagan lamang ang kanyang pagdurusa. Dapat niyang lisanin ang mundong ito ng mapayapa. Kalokohan. Nakangising sabi ni Wilder habang bumangon sa couch. Kung hindi mo kayang pagalingin ang isang tao, kung gayon ang pagdeklara sa kanila na walang lunas ay walang katotohanan. Parehong galit at balisa si Henry. Nakalimutan na niya si Wilder at nagmamadaling lumapit para makipagkamay sa kanya, nagmamakaawa, Mr. Lennon, I'm so sorry for making you wait. I should have asked you to treat my father early. Tinapik ni Wilder ang balikat ni Henry bilang panatag. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para kay old Mr. Wright. Pagkatapos ay kinuha niya ang pilak na karayom mula kay Olive at agad itong ipinasok sa acupoint ni Martin. Pinapatay mo siya, hindi iniligtas. Pinutol muli ng boses ni Marshall ang tensyonado na kapaligiran. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na tinuro ni Henry si Marshall at inutusan ang mga tanod, paalisan mo siya rito. Ngumuso si Marshall.
Ang iyong ama ay isang bayani, ngunit siya ay mamamatay dahil sa mga walang kakayahan na mga doktor na ito. Sa pamamagitan ng karayom na iyon, siya ay malapit na sa kamatayan. Iyan ay katawa-tawa. Ganti ni Wilder. Nilingan ni Marshall si Henry. Sa tatlong karayom, mamamatay ang iyong ama. ****starred ka. Magsabi ka pa ng isang salita, at ipaaresto kita. Galit na galit si Henry, handang magbigay ng utos sa mga gwardya. Mabilis na namagitan si Carson, "Bamulong, teka lang, baka may mga kasanayan ang binatang ito." Itinuro niya lang na hindi male iligtas ni Michael si Dad. "Let's wait a bit and see what happens." Nang marinig iyon, ibinalik ni Henry ang tingin kay Marshall, na mukhang nasa early 20s at naglalabas ng kay-abangan. Mahirap para kay Henry na tanggapin na mas maraming kaalaman sa medisina si Marshall. "Kid, Mr. Lennon is a leading figure in holistic medicine in Draconia. His skills are beyond your understanding. Paano mo masasabing hindi niya matutulungan ang tatay ko? Naiintindihan mo ba ang medisina?" Ngumisi si Marshall. "Medicine. Label lang yan. Ang totoong gamot ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga organo ng katawan at kung paano umiikot ang dugo. Alam ito ng sinumang nagbabasa ng mga teksto ng holistic na gamot. Ang tunay na pagkakaiba ay kung paano inilalapat ang mga prinsipyong iyon sa pagtrato sa mga tao. Ang lahat ay nakasalalay sa individual na kadalubhasaan. Gumamit lang ng karayom ang sinasabi mong eksperto na sumasalungat sa pag-andar ng katawan. Essentially, pinapabilis niya ang pagkamatay ng tatay mo." Nagulat sina Henry at Carson, namumuo ang mga butil ng malamig na pawis sa kanilang mga noo. Nakaramdam pa sila ng panginginig. Kung tama si Marshall, hindi ba malalagay iyon sa panganib kay Martin? Sa sandaling iyon, kumulo ang galit ni Wilder habang itinuturo si Marshall at sumigaw, "Sa tingin mo ba expert ka sa pagbabasa ng ilang librong medikal? Kalokohan lang iyon." Sumugod si Olive at sinaway, "Ano ang pinagsasabi mo? Hindi kailanman nabigo ang aking Panginoon sa kanyang medikal na pagsasanay. Walang kahit isang pasyente na hindi niya mapagaling." Nakaramdam ng matinding panghihinayang si Wilder. Napakalaki ng kumpiyansa ni Olive. Walang ganoong bagay bilang isang tunay na doktor ng himala sa mundo. Kahit na nasa paligid pa ang kanyang amo, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng ganoong kalakihang pag-angkin. Ngunit ang mga salita ni Olive ay binigkas at hindi na maaaring bawiin. Kinagat ni Wilder ang kanyang mga ngipin at naglabas ng pangalawang karayom, naghahanda na ipasok iyon sa noo ni Martin. Inaasahan niya na ang karayom ay magpapasigla sa enerhiya at daloy ng dugo ni Martin, na nagpapahintulot sa kanila na mag-circulate. Kung pumasok ang pangalawang karayom na ito, ang matandang Mr. Wright ay dapat na patungo sa kamatayan. Matapos marinig ang komento ni Marshall, nag-alinlangan si Carson. Kung hindi sigurado si Marshall, hindi siya gagawa ng ganoong katapang na pahayag. "Anak, hindi mo pa nakikita ang mundo. Halika, tingnan mo." Bulalas ni Wilder. Pagkatapos kung may pasok ang karayom na ito, panuurin ang mga pagbabago sa Old Mr. Wright. Nang makitang bahagyang namula ang mukha ni Martin pagkatapos ipasok ang pangalawang karayom, nakaramdam si Wilder ng labis na kagalakan, na napagtanto na maaaring magbunga ang kanyang sugal. "Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng tunay na kasanayang medikal." Lahat ng tao sa silid ay nagmasid habang si Martin, na nasa bingit ng kamatayan, ay dahan-daang nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng buhay. Napuno ang hangin ng mga hingal ng pagtataka. Sa wakas, ang mga kasanayan ng aming holistic na gamot mula sa Draconia ay talagang kapansin-pansin. Si Mr. Lennon ay simpleng doktor ng himala. Kaya lang, humakbang si Michael at ngumisi. Mr. Lennon, ang mga senyales ng matandang Mr. Wright ay nagpapahiwatig na malapit na siyang mamatay. Nagsimula ng mabaygo ang kanyang mga organo, at hindi mo siya iligtas. Ang pagsisikap na DE ng kamatayan ay labag sa mga batas ng natural na siyensya. Galit na binatukan ni Wilder, "Pakiusap. Ayon sa iyong tinatawag na mga natural na batas, dapat ay nasa libingan na ang matandang Mr. Wright.
Ang iyong medikal na koponan ay gumugol ng kalahating araw sa paghahanda at paggamit ng mga computer upang pag-aralan ang data, para lamang mapagtanto na ito ay walang lunas sa huli. Kung hindi mo matutulungan ang matandang Mr. Wright, pagkatapos ay umalis ka at tumigil sa pakikipag-usap. Nagkibit-balikat si Mikel. Well, maghintay tayo at tingnan. Malamig na ngumuso si Wilder at bumalik sa gilid ni Martin para tingnan ang pulso nito. Don't bother checking. His heart is almost stopping, malamig na sabi ni Marshall. Hindi pinansin ni Wilder si Marshall, tiwala pa rin sa kanyang kakayahan. Ngunit nang maramdaman niya ang pulso ni Martin, napagtanto niyang tama si Marshall. Ang dati niyang panatag na ekspresyon ay nagsimulang mawalan ng malay, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak nila ang pulso ni Martin. Pinagmasdan ni Henry ang pagkawala ng kulay sa mukha ng kanyang ama, at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Napansin din niyang nanginginig ang kamay ni Wilder at mabilis na nagtanong, "Mr. Lennon, how is my father?" Pinunasan ni Wilder ang pawi sa noo pero hindi sumagot. Marshall interjected, "Ang kanyang heartbeat ay lumalabo. Kung hindi tayo kikilos ng mabilis, kahit ang mga Diyos ay hindi siya mailigtas sa loob ng 5 minuto." Tumahimik ka. Sigaw ni Wilder. Ngumuso si Marshall. Kung ipipilit mo ulit ang karayom na iyon, papatayin mo lang siya. May natitira pang buhay ang matandang Mr. Wright, ngunit nasira mo na iyon sa 2 karayom. Ito ay tulad ng sinusubukang magpaypay ng isang namamatay na ember ng masyadong matigas. Paano siya posibleng mabuhay? Gustong makipagtalo ni Wilder ngunit hindi niya mahanap ang mga salita. Tama si Marshall. Halos maubos na ang mga organo ni Martin, na may mahinang enerhiya na nagpapanatili sa kanyang buhay. Sinubukan pa lamang ni Wilder na pilitin ang enerhiya at dugo na umikot, ngunit dahil sa edad ni Martin, ang kanyang mga daluyan ng dugo ay malubhang nabara. Ang pagpilit ng enerhiya at dugo na damaloy ay hindi nagkaroon ng nais na epekto. Sa halip, nagdulot ito ng stasis ng dugo sa katawan, na pumipigil sa sirkulasyon. Parang makipot na daanan kung saan mabagal ang pagdaan ng maraming tao. Kung lahat sila ay sumugod ng sabay-sabay, ito ay magiging sanhi ng pagbara. Kung hindi naalis ang stasis ng dugo, maaari itong magresulta sa pagputok ng daluyan ng puso o utak mula sa presyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi na magtatagal si Martin ng 5 minuto. Lalong nanginginig ang kamay ni Wilder habang hawak ang karayom. Iniisip niya kung ang ikatlong karayom ay malulutas ang stasis ng dugo. Malaki ang pagkakataon na, gaya ng babala ni Marshall, maaaring mabuwi si Martin sa kanyang buhay. Kung ibibigay ang karayom na ito, dapat simulan ninyong lahat ang paghahanda para sa libing, muling babala ni Marshall. Galit na galit si Olive, sinigawan si Marshall, "You jerk. You've been interfering with my master's treatment. What do you want? Enough. Dapat manahimik ka din." Pumikit si Wilder at mabilis na ipinasok ang pangatlong karayom sa likod ng acupoint ni Martin. Napabuntong hininga si Marshall. Sige, lahat ay maaaring matapos na ngayon. Magsisimula siyang mag-drain ng dugo sa loob ng 5 segundo. Sa loob ng 10 segundo, imulat niya ang kanyang mga mata. In 15 seconds, makakapagsalita na siya. In 30 seconds, magko-convulse siya. Within a minute, patay na siya. Dahil doon, tumalikod si Marshall at naglakad patungo sa pinto. Kabanata 4:18 Espiritong Karayom. Ang sala sa mansyon ni Henry ay napuno ng nakakatakot na katahimikan. Para bang inilagay ni Marshall ang lahat sa isang spell. Nakatingin ang bawat tao, dilat ang mga mata, kay Martin, na hindi gumagalaw sa kama. Wala nang nagmamalasakit na panoorin kung ano ang ginagawa ni Marshall. Pataas. Out of nowhere, biglang umubo ng dugo si Martin na kanina ay walang malay. Tiyak na 5 segundo. Bulalas ni Mikel na nagtataka. Tuluyan nang nawala ng malay ang mga nagkukumpulan sa sala sa kalagayan ni Martin. Ang lahat ng kanilang focus ay lumipat ng buo sa pagpuna sa anumang banayad na pagbabago sa kanya. Pagkatapos, nang walang babala, bumukas ang mga mata ni Martin, pinagmasdan ang mga mukha sa paligid niya. Hindi ka panipaniwala.
Eksaktong 10 segundo, hindi 1 segundo ng maaga o huli. Nakita mo na naman, may nagsabi sa Ok. Tulad ng isang timer, muling tinawag ni Mikel ang eksaktong oras. Henry, Carson, Freya. Nandito ba kayong lahat? Inilibot ni Martin ang buong silid, tumango ang lahat, at ngumiti bago damapo ang mga mata niya kay Wilder. Wilder, naaalala ko na nag-iwan tayo ng isang chess match na hindi natapos. Kunin natin ito mamaya. Dahil doon, bumagsak si Wilder sa sahig, kitang-kitang nanginginig sa takot. 15 seconds, exactly 15 seconds. At talagang nagsasalita siya. Si Mr. Ortega ang pinaka-hindi kapani-paniwalang eksperto sa hula na nakilala ko. Ang kanyang mga hula ay hindi kapani-paniwalang tumpak. Ang nasa sabik na tagay ni Mikel ay nagpatalsik sa lahat sa kanilang pagkamangha. Ang timing ni Marshall na 5 segundo, pagkatapos ay 10, at sa wakas ay 15. Ay naitugma ni Martin nang walang kahit isang pagkakamali. Susunod, gumugugol siya ng 30 segundong namimilipit sa sahig, at sa loob lamang ng 1 minuto, hindi na maiiwasan ang kamatayan. Sa madaling salita, 30 segundo na lang ang natitira bago pumanaw si Martin. Si Henry, galit na galit sa takot, hinawakan si Wilder sa kwelyo, sumisigaw, "Ikaw! Kailangan mong humanap ng paraan para iligtas ang tatay ko." Nahihirapang makahinga, walang magawang umiling si Wilder. Maya-maya lang, bumagsak si Martin sa sahig na may malakas na kalabog. Nanginginig ang buong katawan niya nang hindi mapigilan. Ang lahat ay nanunood sa takot sa nakakaligalig na tanawin sa harap nila. Bilis! Bilasan mo at ibalik mo siya. Siya lang ang makakapagligtas sa tatay mo. Bumangon si Wilder mula sa sahig, kinaladkad si Henry patungo sa bulwagan. Sa isang iglap, biglang naalala ng grupo sa bulwagan ang bastos at ligaw na binata. Nagulat din si Shirley at nagmadaling pumunta sa pinto kasama sina Henry, Wilder, at ang iba pa. Tigilan mo siya. Bilasan mo at pigilan mo siya. TM. Galit na hinabol ni Henry si Marshall, malakas na tinawag ang mga gwardya sa pasukan ng courtyard. Tanong ni Mr. Ram. Master Ortega, mangyaring maghintay. Nakikiusap ako na iligtas mo ang buhay ng tatay ko. Papayag ako sa kahit anong bagay sa'yo. Nagmamadaling lumapit sina Henry at Carson kay Marshall, yumuko ng malalim bilang paggalang. Marshall responded with a dismissive smile, "No treatment." Yumuko rin si Wilder ng may paggalang, na nagsasabing, "Master Ortega, nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo na iligtas ang buhay ni Old Mr. Wright, isinasaalang-alang ang kanyang mga sakripisyo para sa ating bansa." Sa pagkakataong iyon, narating nina Shirley at Freya ang tabi ni Marshall. Halos mapaluhod si Freya, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, habang umiiyak, "Mr. Ortega, mangyaring gamitin ang iyong mga kasanayang medikal upang iligtas ang aking lolo." Idinagdag ni Shirley ang kanyang boses sa pagsusumamo, "Marshall, pakiusap isipin ang lahat ng ginawa ng matandang Mr. Wright para sa bansa." Tiningnan ni Marshall ang oras at sinabing, "Sige, may natitira pang 10 segundo." Mabilis na buhatin si Old Mr. Wright at iposisyon siya sa harap ng sala. Agad na inutusan nina Henry at Carson ang lahat sa silid na sundin ang utos ni Marshall. Tanong ni Marshall, "Mr. Lennon, pwede ko bang hiramin ang iyong silver needle?" "Oo naman. Olive, bilasan mo, ibigay mo kay Master Ortega yung silver needle ko." Mabilis na utos ni Wilder sa katabi niya, si Olive. Olive scoffed, "Ano ang alam niya? Huwag mong sirain ang pilak na karayom ni Master sa pamamagitan ng mga trick. Ilabas mo na ang karayom. Wala na tayo sa oras." Sigaw ni Wilder. "Master, manloloko siya. Paano mo siya pagkakatiwalaan?" Tutol ni Olive, na tumanggi na ibigay ang pilak na karayom kay Marshall. Sampal. Sinampal ni Freya si Olive sa buong mukha, sumigaw, "Gusto mo na bang mamatay?" Walang pag-aalinlangan, pinutol niya ang pilak na karayom mula sa kamay ni Olive at iniabot kay Marshall. "Master Ortega, salamat." Sinulyapan ni Wilder ang oras, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa, may 2 segundo na lang ang natitira.
Si Marshall ay 7 o 8 yarda pa mula sa pintuan ng sala. Kahit na ang pinakamabilis na sprinter ay hindi umabot. Martin sa oras. Higit pa rito, ang tumpak na acupuncture ay kailangang gawin sa bawat acupoint sa loob ng 2 segundong iyon. Malaking pagkakamali ang ginawa ni Steve. Kaibigan ko. Sorry talaga. Lumuhad si Wilder sa harap ni Martin sa sala, na wala ng pag-asa habang ang lahat sa paligid niya ay nakikibahagi sa kawalan ng pag-asa. Nang tila nawala ang lahat, lumitaw ang 18 pilak na ilaw sa madilim na patio, na mahimalang tumusok kay Martin sa huling sandali. Ang mga karayom ay nakatuon sa ilang mga acupoints, gitnang hub, palasyo ng pagpapagal, mahusay na punso, panloob na daanan, tagapamagitan na surir, latian sa liko. Pagaanan ang mga karayom ng espiritu. Sigaw ni Wilder sa tuwa. Oo, ito nga. Ito ang maalamat na 18 Spirit Needles. Ang 18 Spirit Needles ay isang bihirang pamamaraan na nawala sa loob ng halos 1,000 taon, na nagmula sa Secret Medicine Guide. Ito ay kumakatawan sa isang pambihirang kasanayan sa acupuncture sa pinakamataas na antas ng holistic na gamot. Sinasabi ng mga alamat na ang mga nakakabisado sa pamamaraang ito ay maaaring mang-agaw ng mga buhay mula sa pagkakahawak ng Grim Reaper at makuha ang kaluluwa. Wala siyang ideya na ang lahat ng natutunan niya sa buong buhay niya ay katumbas lamang ng isang maliit na bahagi ng 18 Spirit Needles. Ubo, ubo, ubo. Malakas na umubo si Martin, iminulat ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid sa grupo sa looban na may naguguluhang mga ekspresyon, at kalaunan ay nakakita ng pamilyar na mukha. Freya, anong ginagawa ng lahat? Lumapit si Freya kay Martin, tumulo ang luha niya lolo, nabuhay ka talaga. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Biglang naunawaan ni Martin na siya ay tinamaan ng 18 pilak na karayom. Bilis, tulungan mo siya sa kama. Sabi ni Marshall habang papalapit na hindi emosyonal ang tono. Siya ay talagang mahina ngayon at hindi maaaring tumayo ng matagal. Sa wakas ay natigilan sina Henry at Carson. Ang taong iyon ay tunay na nagligtas sa kanilang ama. Walang pag-aalinlangan, sumenyas sila sa iba na tulungan si Martin sa paghiga sa kama. Ang dalawang magkapatid ay nagsagawa ng malalim na pagyuko kay Marshall. Master Ortega, pinagsisisihan ko ang aking hindi paggalang kanina. Isa kang makabuluhang benefactor sa aming pamilya. Malamig na tugon ni Marshall, masasabi lamang ng matandang Mr. Wright na pansamantalang naligtas ang kanyang buhay. Ito ay maaaring tumagal ng hindi hihigit sa 3 buwan. Pumunta sa akin sa loob ng 3 araw para sa pagpapalawig ng buhay. Kung susundin mo ang aking mga tagubilin, ang matandang Mr. Wright ay mayroon pang 1 dekada upang mabuhay. Si Henry at Carson ay natuwa nang marinig ito. Mabilis na naglabas ng bank card si Carson at inalok ito kay Marshall. Mr. Ortega, ito ay isang maliit na kilos na pasasalamat. Mangyaring tanggapin ito. Sinilip ni Marshall ang card, hindi bababa sa $200 million. Sige, tatanggapin ko. Dahil doon, tumalikod siya at lumabas ng silid, iwinagayway ang kanang kamay sa likuran niya, dahilan upang bumalik sa kanya ang lahat ng 18 pilak na karayom. Here you go, Mr. Lennon. Ipinasa ni Marshall ang lagayan ng mga karayom kay Wilder at umalis sa looban. Mr. Ortega, please wait. Nagmamadaling sinundan siya ni Mikel at Wilder. Mr. Ortega, that was incredible. Gumamit ka ba ng mahika? Naguguluhan na tanong ni Mikel. Ajek. Nagkibit balikat si Marshall at ngumisi. Sure, anything you can't comprehend is referred as magic. Lumapit si Wilder at nginisyan, anong alam mo? Ito ang pinakamataas na antas ng ating holistic na gamot. Ang itinuturing ng modernong medisina sa buhay at kamatayan ay isang mababaw na pagtatasa lamang ng isang tao. Sa totoo lang, tumitigil ang puso ng isang tao, marami sa mga sel na kailangan para sa pagpapanatili ng buhay ay nananatiling aktibo para sa isang tiyak. Kung ang mga sel na ito ay maaaring mabilis na makatanggap ng dugo at mga sustansya sa isang maikling panahon, kahit na ang isang tao ay mukhang walang buhay sa isang sandali, maaari pa rin silang iligtas. Napangisi si Mikel.
Kung napakaalam mo, bakit hindi mo nailigtas ang matandang Mr. Wright? Ngunit Mr. Ortega, maaari. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Wilder, tinitigan si Marshall na may matinding paghanga. Itinatampok nito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang wonder doctor at isang ordinaryong doktor. Karaniwang kaalaman na ang puso ay ang makina ng buhay sa katawan ng tao. Ang bawat daluyan ng dugo, bawat meridian, at bawat acupoint ay nagsisilbing mahahalagang channel para sa paghahatid ng dugo at nutrients sa makina na iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng mga diskarte na mabilis na makakapag-alis sa mga landas na ito, matutugunan ang mga pinagbabatayan na isyu. Ito ay isang pambihirang kasanayan na ginamit ni Master Ortega sa paggamot sa Old Mr. Wright. Nang matapos siyang magsalita ay lumuhad siya kay Marshall. Master Ortega, wala akong natutunan kahit isang sinol na bahagi ng nalalaman mo sa buhay ko. Sabik akong maging alagad mo. Nang makita ito, natigilan si Olive na kara-rating lang. Guro, bakit ka luluhod sa panlolokong ito?